Timothy Bradley may bagong interview mula sa Fight Hub TV. Sinabi ni Bradley mananalo si Manny Pacquiao kontra Tank Davis. Narito ang buong sinabi ni Bradley mga tol. Tapos na ang karera ni Tank Davis, wala na talaga si Tank. Pati pag-iisip niya wala na rin. Si Tank Davis hinahabol na lang niya yung malaking bayad sa boxing. Parang si Manny Pacquiao lang. Mukhang ganito din si Tank Davis ngayon. Si Tank Davis hindi na yan papalag kay Shakur Stevenson. Kahit gaano pa kalaking pera ang i-offer ni Turki Al-Sheikh, kahit pabigyan siya ng Ford, Lamborghini at kung ano-ano pa, hindi niya talaga papalagan si Stevenson. At alam ko na kayong mga fans ni Tank Davis ay magre-react sa sasabihin ko. Pero ito ang totoo. Kung papasok si Tank Davis sa ring na hindi buo ang pag-iisip niya, hindi siya 100% mentally focused, siguradong matatalo siya sa laban. Kahit kay Manny Pacquiao, kung matuloy ang laban, tatalunin pa siya ni Pacquiao. Seryoso ako sa mga sinasabi ko at yan ang opinion ko kay Tank Davis ngayon. Tapos na ang boxing career niya, wala na sa tamang focus. Ayan mga tol, ni Real Talk ni Timothy Bradley si Tank Davis. Mananalo pa raw si Pacman kung lalaban si Davis na wala sa tamang focus. Ano ang reaksyon nyo dyan mga tol? Sa iba pang balita, nagkahamunan naman ngayon si Teofimo Lopez at Shakur Stevenson. Pagbabanta ni Teofimo Lopez, mag-ingat ka sa kahilingan mo. Baka matulad ka lang kay Arnold Barbosa. Sagot naman ni Stevenson, alam mo naman na hindi ako katulad ni Barbosa. Puro ka lang satsat. Umpisahan na natin tong papeles, magpirma na tayo. Ayan ang banat ni Stevenson, tapusin na raw ang puro bangayan sa social media. Magpirma na lang at maglaban na. Kung matuloy ito mga tol, kailangan ni Stevenson umakyat sa 140 pounds. Hindi papayag si Lopez na siya ang bumaba sa 135. Kaya magandang laban ito kung sakaling may kasanang Riyadh season. Kanino kayo dito mga tol? Si Lopez may lakas ito at mabilis din ang galawan. Si Stevenson naman hindi ganon kalakas ang suntok pero mabilis ang footwork. May counter din siya kaya maganda magkasubukan ang dalawa. Sa iba pang balita, Xander Zayas matapos makuha ang WBO Junior Middleweight Belt at mag-champion sa edad na 22. Hinamon niya agad si Sebastian Fundora at si Berril Ortiz. Matinding pangalan agad ang hinamon niya mga tol at nakanda na raw si Zayas sa mas matinding laban. Kung diretso agad si Zayas sa isang katulad ni Berril Ortiz, medyo alanganin pa. Iba ang kalibre ni Berril Ortiz dahil agresibo ito, malakas ang kamao at talagang masipag bumitaw ng power punch. Ang suntok nito halos lahat malalakas, hindi ito bumibitaw ng mahina. Kung si Fundora naman ang kalaban niya, napakalaki nito at mahirapan pa rin dito si Xander Zayas. Pero magandang challenge nga naman ito para kay Zayas bilang champion. Sa iba pang balita, Ryan Garcia hindi daw nag-training na matindi laban kay Rolly Romero. Kung matuloy ang rematch sa December, siguradong patutulugin na raw niya si Romero. Walang naniniwala sa mga palusot ni Ryan Garcia dahil talo talaga sa laban. Dinahilan ang mga injury niya kaya hindi daw siya sumusuntok. Pero sabi naman ng mga fans, may injury ka pala, bakit tinuloy mo pa rin ang laban? Dapat tanggapin na lang daw ni Ryan Garcia ang pagkatalo at humingi ng rematch para mas lalong hindi pag-initan ng fans dahil sa mga rason niya. Okay mga tol, abang na lang po natin ang next update.